Hatid ng FEBC, Paaralang Bayan sa Himpapawid ang Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Tuklasin ang mga hiwaga ng mundong kinahaharapan. Makulay na kinabukasan, ito'y iyong makakamtan. Kakayanin natin ito, may saysay ang buhay mo. Magsikap at matuto, gamitin ang iyong talino. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Magandang araw mga bata! Kumusta kayo ngayong araw na ito? Are you feeling happy? Happy face ba? Sana naman ay happy face ang nakararami sa inyo kahit na yung iba ay not so feeling well. I hope na magkaroon po tayo ng magandang pagkatuto sa ating paaralan dito lang sa online paaralan. Ang tawag ay Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan at ako ang inyong kasama lagi, Teacher Jo Cabrera Alabastro. At tayo po ay katuwang ng Department of Education, lalong-lalo na sa paghihimay ng mga lesson ng mga bata mula 4 na taong gulang hanggang 8 taong gulang. Kagaya ninyo mga bata. Kaya welcome kayo sa ating bagong aralin ngayong araw na ito. Kumusta ba kayo so far? Natututo ba kayo? Na giging gabay ba ninyo ang ating eskwela lessons? Ayan, sana naman ay nagiging gabay kami sa inyo. Oh, taas nga ang kamay ng mga bata na masaya today. Patingin nga, taas nga ang kamay. Aba, maraming bata ang nakataas ang kamay. Thank you dahil kayo ay happy. Ako rin, tataas ko yung kamay ko. Yay! Kasi ako rin ay happy na makasama kayo today. Bago tayo magsimula, mag-check nga tayo muna ng attendance. Tataas ng kamay ha yung mga bata na nakakulay pula. Present na ba yung mga bata na ang suot ay kulay pula? Yan, madami. Very good. Present na ba yung mga bata na ang suot ay kulay puti? Aba, marami din naman. Hello sa mga nakakulay puti. Ito naman. Present na ba ang mga bata na ang suot ay kulay dilaw? Ayan, very good. Ang dami. Okay. Yung mga bata nakasuot ng kulay blue. Marami rin ang mga naka-color blue. Mukhang favorite color niya yan ah. O sino naman dito yung nakasuot ng color violet? Patingin nga. Aba, marami din nagtaas. Violet yung damit mo? Sigurado ka? Aba, sigurado. Mahusay. Ito naman. Taas ang kamay ng bata na nakasuot ng brown. Brown. Uy, marami rin. Okay. Teacher, paano naman yung iba-iba yung color? Sige, taas ang kamay kung ang iyong damit ay iba-iba ang color. Yan, madami rin.
How about yung orange, ang damit, kagaya ni Teacher Jo? Taas nga ang kamay. Ako rin tataasan ko ng kamay. Ayan. How about yung naka-pink? Aba, marami rin naka-pink. O, taas naman ng kamay nung mga naka-gray. Wow, marami rin ang naka-gray. How about yung mga naka-green? Ba, dami rin ha. Very good. Aba, may mga humahabol pa. Teacher Jo, naka-green ako. Oh, nakita ko kayo. Ayan, taas ang kamay. Okay, baba na yung kamay. How about yung mga naka-color black naman? Aba, meron din mga naka-color black. Taas ang kamay. Yan, okay. Lahat kayo ay welcome sa ating e-eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Alam niyo ba, kids, sa ating lesson, marami tayong mga tinatalakay dito. Siyempre, mayroong kantahan, mayroong kwentuhan, at mayroong mga gawaing pagkatuto. At sa ating mga aralin, bago tayo nagsisimula, meron akong laging 3 requirement. Ano ba yung 3 requirement ni Teacher Jo? Una ay nakaupo ng maayos sa inyong pakikinig. O, dapat nakaupo ng maayos. Di ba kahit naman sa inyong pag-aaral, sinasabi ng inyong teacher, sit up straight. Di ba? Umupo ng maayos para sa mas maayos din na pagkakatuto. Pangalawa, may nakahandang lapis at papel. Yan ang importante. Kahit nasa bahay kayo, meron kayong lapis at papel. Kahit sinasabi niyo na, teacher, meron akong tablet. Meron akong laptop. No, you need to still have a pencil and a paper. Paano kung nawala ng kuryente? Paano kung na-delete yung file? O diba, at least meron kayong naisusulat at ginagamit natin yan sa ating mga gawaing pagkatuto. Ikatlo naman ay, ano kaya yung ikatlo? Ito yung request ni teacher. Huwag mag-skip ng online sessions dahil ang bawat aralin na ito ay mahalaga. Alam niyo ba, ang mga aralin dito sa e-eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan, familiar kayo, di ba? Kasi yan ay galing din sa module ng DepEd at hinihimay ng inyong mga kaibigan at mga kaagapay dito sa Exemplars Academy. At ine-edit ng maayos ng Shutterlight Digital. Kaya tayo ay nagpapasalamat sa 2 organization na yan na tumutulong para mabuo itong ating mga lesson. Every lesson natin mula dito sa e-eskwela, online paaralan, para sa mga bulilit ng tahanan. Ready na ba kayo sa ating aralin? Kung ready na, ready na rin ako. Tara, mag-aral na tayo. Ikaw ba ay mabait na bata? Ang batang masunurin at magalang ay biyaya ng Diyos sa magulang. Maituturing na biyaya mula sa Panginoon ang pagkakaroon ng anak na masunurin at magalang na kagaya mo. Masunurin ka ba? Magalang ka ba? Narito ang halimbawa ng mga batang nagpapakita ng paggalang at pagiging masunurin. Anak, nasaan ka? Po, narito lang po ako, inay, sa kwarto. Anak, halika. Ihatid mo itong pagkain sa lolo't lola mo. Opo, itay. Sigurado pong matutuwa si lolo't lola. Very good sila, no? Mga sumusunod sa kanilang mga magulang. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang ikaw ay magpapakita ng iba't ibang paraan ng pagiging masunurin at magalang. Ilan sa mga ito ay ang
Pagsagot kaagad kapag tinatawag ng kasapi ng pamilya. Pagsunod ng maluwag sa dibdib kapag inutusan. Kapag maluwag sa dibdib, syempre ibig sabihin nun happy face, di ba? Kapag sasagot sa magulang at sa pagsunod sa tuntuning itinakda ng tahanan at ng paaralan. Kapag inutusan kayo ng magulang ninyo, "Anak, itupi na itong kumot." Happy face ba ang iyong itutugon at sasabihin mong opo? Very good. At syempre, kasunod ng pagsabi mo ng opo ay ang paggawa sa utos ng iyong magulang. Alam mo ba na mas maituturing na malaking biyaya sa pamilya ang pagkakaroon ng masunurin at magalang na anak? Kinalulugdan ng Diyos ang batang magalang at masunurin. Sa ating gawaing pagkatuto, ihanda ang inyong papel at lapis. At isusulat sa kada bilang kung happy face ang iyong isasagot o sad face mula sa mga talatang aking babasahin. Handa ka na ba? Una, Inay, ako na po ang maghahatid ng pagkain kina Aling Susan. Inay, ako na po ang maghahatid ng pagkain kina Aling Susan. Happy face ba o sad face? Kung ang sagot mo ay happy face, ikaw ay tama. Mayroon ng paggalang na po at mayroon pang pagsunod sa utos ng inay. O ikalawa, po, narito na po itay. Po, narito na po itay. Happy face ba o sad face? Kung ang sagot mo ay parehas din na happy face din ako. Very good kayo. Pangatlo, gusto kong maglaro. Bakit ninyo ako pinagbabawalan? Gusto kong maglaro. Bakit ninyo ako pinagbabawalan? Is that a happy face or a sad face? Kung ang dinrawing mo ay sad face, tama. Sad face nga dahil parang hindi gumagalang ang sagot ng bata sa number 3. At syempre, hindi ito nagpapakita ng pagsunod sa magulang. Ika-4. Ma'am, ayoko pong sumunod sa inyo. Hindi ko naman po kayo nanay. Ayoko pong sumunod sa inyo. Hindi ko naman po kayo nanay. Happy face ba yun o sad face? Hala! Kung ang sagot nyo ay sad face, tama. Kasi hindi lang nanay ang kailangang sundin ng mga bata. Kailangan din sundin ang mga guro na inyong nakakaharap online o kaya paminsan-minsan dumadalaw sa inyong tahanan kasi kailangan ninyo silang sundin bilang inyong mga guro at bilang pangalawang magulang sa paaralan. Ika-5. Kuya, hindi naman ikaw si tatay. Bakit mo ako inuutusan? Kuya, hindi naman ikaw si tatay. Bakit mo ako inuutusan? Yan ba ay happy face o sad face? Ano
Ano kaya ang inyong sagot? Ako na sad face ako. Na sad face din ba kayo? Ba, very good. Sad face kasi kahit ang kuya, nakatatanda yan, kailangan din nating sundin ang kanilang mga utos. Kung tama ka sa lahat ng mga katanungan mula 1 hanggang 5, very good ka! Palakpakan mo ang iyong sarili. Alam mo ba, ang pamilyang mayroong anak na masunurin at magalang ay regalo mula sa langit. Ang pagiging masunurin at magalang ay mga kagandahang asal nating mga Pilipino. Ito ay dapat paunlarin at dapat pagyamanin. E paano nga ba ito maipapakita? Narito ang ilang mga halimbawa. Ako si Hana. Ako ay masunurin at magalang. Ako ay sumasagot agad kapag ako ay tinatawag ng aking magulang at kapatid. Ako si John. Ako ay masunurin at magalang. Ako ay masaya at sumusunod agad tuwing ako ay inuutusan. Ako si Grace. Ako ay masunurin at magalang. Ako ay sumusunod sa mga tuntunin ng tahanan. Ako si June. Ako ay masunurin at magalang. Ako ay sumusunod sa mga tuntunin ng aming paaralan. Napakinggan mo ba? 4 na mga bata na masunurin sa mga magulang. Si Hana, si John, si Grace, at si June. Palakpakan natin sila! Narito ang isang kwento na siguradong magpapakita ng pagiging magalang at pagiging masunurin. Ang magalang at masunuring si Dominic Savio. Si Dominic Savio ay ipinanganak sa isang mahirap na pamilya. Siya ay pangalawa sa 12 magkakapatid. Ang kaniyang tatay ay isang panday. Siya ay namuhay ng simple. Ginagawa niya ang kaniyang mga gawaing bahay ng buong husay at higit sa inaasahan. Dahil tinatandaan niya ang sabi ni Don Bosco sa kanya, ikaw ay maaaring maging banal kung masigasig mong gagawin ang mga ordinaryong bagay o gawain ng araw sa higit sa isang ordinaryong paraan. Isang araw, tinawag siya ng kaniyang tatay. Dominic, anak, nasaan ka? Dali-daling sumagot si Dominic. Tay, narito po ako sa kwarto. Ako po ay nagdarasal. Anak, mahuhuli ka na sa klase mo. Malayo pa ang lalakarin mo. Naalaala ng kaniyang tatay. Opo, itay. Paalis na po. Magalang na tugon ni Dominic. Pagkarating niya sa paaralan ay nadatnan niyang nag-aaway ang dalawa niyang kaklase. Kinausap niya ang dalawa at sinabihan, "Hindi ito tama. Bawal tayong mag-away," sabi ng ating guro. Ngunit galit na galit pa rin sila sa bawat isa. Kaya inawat sila ni Dominic. At sabi, kung nais ninyong saktan ng isa't isa, ay ako muna ang inyong saktan.
Nabigla ang magkaklaseng nag-aaway at napatigil. Mula noon, naging malapit na silang magkakaibigan. Para sa ating gawaing pagkatuto, mula sa kwentong aking binasa, lalagyan ng check ang mga kilos o salitang nagpapakita ng paggalang at pagiging masunurin, at X naman kung hindi. Handa na ba ang lapis at papel? Una, Tay, narito po ako sa kwarto. Ako po ay nagdarasal. Check ba kung ito ay kilos o salitang nagpapakita ng paggalang at pagiging masunurin, at X kung hindi? Anong iyong sagot? Kung ang sagot mo ay check, ikaw ay check. Pangalawa, Opo, Itay, paalis na po. Opo, Itay, paalis na po. Ito ba ay check o X? Kung ang sagot mo ay check, ikaw muli ay check. Very good. Ikatlo, ginagawa niya ang kaniyang mga gawaing bahay ng buong husay at higit sa inaasahan. Ginagawa niya ang kaniyang mga gawaing bahay ng buong husay at higit sa inaasahan. Ano ang iyong sagot? Check o X? Kung ang sagot mo ay check, ikaw ay tama. Ikaapat, hindi ito tama. Bawal tayong mag-away, sabi ng ating guro. Hindi ito tama. Bawal tayong mag-away, sabi ng ating guro. Kung ang sagot mo ay check, ikaw ay tama. Mahusay! Natukoy mo ang mga kilos ng pagpapakita ng paggalang at pagiging masunurin. Very good! Kids, madalas ba na napapagalitan kayo ng inyong mga magulang dahil hindi kayo sumusunod sa kanila? Sa kanilang mga utos? Kapag nagkamali, ano ang pwedeng gawin? Tama, humingi ng sorry. Sa ating gawaing pagkatuto ngayong araw, ay gagawa tayo ng sulat ng pangako. Anong gagawin natin? Sulat ng pangako. Sa inyong ESP module, nariyan ang gabay. Babasahin ko ang inyong isusulat. Mahal kong nanay at tatay. Mahal kong nanay at tatay. Ako po ay nangangako na mula sa araw na ito ay magiging blank na po ako. Kayo ang susulat dun sa blank. Ano ba ang ipapangako ninyo sa inyong nanay at tatay? Magiging masunurin ba? O magiging masunurin at magalang ba? Magiging mabait? Ano ang inyong nais na ipangako? Sa ikalawang talata, ako po ay blank
kapag ako po ay inyong tinawag? Ano kaya yung isusulat mo sa blank? Pwedeng ako po ay mabilis na sasagot nang nakangiti. O, di ba? Ako po ay mabilis na sasagot nang nakangiti kapag ako po ay inyong tinawag. Susundin ko rin po ang tuntuning inyong mga itinakda. Mahal na mahal ko po kayo. Nagmamahal, syempre yung pangalan ninyo ang isusulat doon sa papel. Naintindihan ba? Pagkatapos yung isulat yan, ibigay nyo sa inyong mga magulang. At naku, sigurado ako, magiging masaya sila. Uulitin natin ang laman ng sulat, ganito. Mahal kong nanay at tatay. Ako po ay nangangako na mula sa araw na ito ay magiging blank na po ako. Doon sa blank, pwede mong isulat masunurin, magalang, mabait, o pwedeng masunurin at magalang na po ako. Kayo, kung anong gusto niyo isulat. Sa ikalawang talata, ako po ay may blank, agad na susunod ng may ngiti kapag ako po ay inyong tinawag. Susundin ko rin po ang tuntuning inyong mga itinakda. Mahal na mahal ko po kayo. Natutunan mo na ang pagpapakita ng iba't ibang paraan ng pagiging magalang at masunurin. Ngayon naman, pag-aaralan mo paano pahahalagahan ang mga karapatan na iyong tinatamasa. Ano ba yung karapatan na tinatamasa mo? Ang isa sa mga karapatan na tinatamasa mo ay ang pagkain ng masustansyang pagkain na hinahanda ng iyong magulang o ng mga kasama sa bahay. Ano-ano ba yung mga masustansyang pagkain na binibigay sa iyo? May fruits ba? Pinagluluto ka ng masarap at masustansyang pagkain? May vegetables? May meat? May milk? At mga pagkain that will make you strong and healthy na mula sa group ng Go, Glow, and Grow. At ang pagkakaroon ng karapatan na mag-aral at maturuan ng mga kasama mo sa bahay. Online man ang classes o kaya ay blended learning gamit ang module. Ikaw ay mapalad o blessed kasi nakakapag-aral ka at nakakakain ng masustansyang pagkain. Yan ang mga karapatang tinatamasa mo ngayon. Pero ang karapatang ito ay dapat mo ring pahalagahan. Paano mo nga ba ipapakita na ikaw ay nagbibigay pahalaga sa karapatan na binibigay sa iyo? Narito ang ating gawaing pagkatuto para malaman natin kung ikaw ba ay marunong magpakita ng pagpapahalaga sa karapatang tinatamasa. Kung ang babasahin kong talata ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa karapatan, ikaw ay magjo-drawing ng happy face. At sad face naman kung hindi ito nagpapakita ng pagpapahalaga sa karapatan. Happy face pag nagpapakita ng pagpapahalaga, sad face naman kung hindi. Okay, i-ready na ang iyong papel at lapis. Yak,
sabi ko na nga be, ayoko ng pagkaing malunggay. Yuck! Sabi ko na nga be, ayoko ng pagkaing malunggay. Happy face ba yan o sad face? Kung ang sagot mo ay sad face, tama. Kasi hindi mo binibigyang halaga ang karapatang tinatamasa mo kung ikaw ay magrereklamo sa masustansyang pagkain. Ang malunggay ay masustansyang pagkain. Ito ay mayaman sa vitamin C at ito ay green leafy vegetable at nakakatulong para ikaw ay magkaroon ng malakas na pangangatawan. So, kung ang sagot mo ay sad face, tama. Anong dapat gawin kapag binigyan ka ng malunggay sa iyong plato? Very good. Dapat ay magpasalamat. Next! Ang paborito ko pong pagkain ay mga prutas, lalo na po ang saging at bayabas. Ito ba ay happy face o sad face? Kung ang sagot mo ay happy face din ako sa sagot mo. Tama yan. Ikatlo, Mama, ayoko na pong mag-aral. Mas gusto ko pong mag-TikTok. Mama, ayoko na pong mag-aral. Mas gusto ko pong mag-TikTok. Yan ba happy face o sad face? Kung ang sagot mo ay sad face, ikaw ay tama. Dapat mas gustuhin mo ang mag-aral dahil kailangan mo yan, lalo na sa panahon ngayon. Ikaapat, Kuya at Ate, maaari po ba ninyo akong matulungan sa aking performance task bukas? Kuya at Ate, maaari po ba ninyo akong matulungan sa aking performance task bukas? Ito ba ay happy face o sad face? Kung ang sagot mo ay happy face, ikaw ay tama. Happy face kasi magalang at gumagawa ka ng iyong assignment at nagpapatulong ka sa iyong kuya at ate. Very good! Ikalima, karapatan mo bilang bata ang bigyan ng masustansyang pagkain. Karapatan mo rin ang makapag-aral. Ako po ay malusog na tatay, kaya hindi ko na po kailangan kumain ng gulay. Ako po ay malusog na tatay, kaya hindi ko na po kailangan kumain ng gulay. Kung ang sagot mo ay sad face, tama. Dahil kahit malusog ka, kailangan mong mapanatiling malusog. At yan ay sa pamamaraan ng pagkain ng gulay. Bahagi niyan ay pagkain ng healthy. Kaya, ang pagkain ng gulay ay dapat na ipinagpapasalamat at dapat laging kinakain. O kumakain ka ba ng gulay? Happy face ba? Dapat kumakain ng gulay ha. Subukin mo nang kumain ng gulay kung hindi mo pa kaya ngayon. Slowly, sanayin mo ang iyong sarili habang bata ka pa dahil mayroong magandang resulta yan sa iyong pangangatawan. Karapatan mo bilang bata ang bigyan ng masustansyang pagkain. At kapag sinabing masustansya, yan ang mga pagkain na mayaman sa bitamina. Ang mga pagkain na mayaman sa bitamina ay ang mga gulay,
isda, karne, at prutas. Kung ang kinakain mo lagi ay hotdog, tocino, longganisa, nuggets, donuts, cake, ang mga pagkain na yan ay kulang sa nutrisyon at mas madalas ay nakasasama sa iyong pangangatawan. Kaya magpasalamat kapag ang iyong kinakain ay mayroong gulay, karne, gulay, isda, prutas na magbibigay sa iyo ng kakayahan para maging malakas. Karapatan mo rin ang makapag-aral, pero ang karapatan mong ito ay may kakabit na responsibilidad. Ang responsibilidad na ito ay ang dapat na pagpapahalaga. Paano mo naman pahahalagahan ang mga karapatan na tinatamasa? Pakinggan nga natin sina Ana at Roy. Ako si Ana. Pinapahalagahan ko ang aking karapatan. Ako ay kumakain ng masustansyang pagkain. Ako ay kumakain ng gulay at prutas. Umiinom ako ng gatas araw-araw at ng maraming tubig. Iniiwasan ko ang pagkain ng mga chichirya. Iniiwasan ko rin ang pag-inom ng soft drinks, kaya ako ay healthy at masaya. Ako naman si Rod. Pinapahalagahan ko ang aking karapatan. Ako ay nag-aaral ng mabuti. Lagi akong nagbabasa. Iniiwasan kong maglaro ng computer games tuwing ako ay may klase. Kaya ako ay masaya at ang aking pamilya. Nagbabalik ang inyong e-eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan na kagaya ninyo. At meron na naman tayong gawaing pagkatuto, kaya i-ready ang inyong lapis at papel. Magdodrawing ng happy face kung ang sitwasyong aking babasahin ay ginagawa mo o ginagawa ninyo. Sad face naman kung hindi. Okay? Pero ang mag-check niyan ay ang inyong mga kasama sa bahay. Silang magsasabi kung tama o mali ang inyong sagot. Okay? Pero ngayon, tatanungin ko muna kayo. Number 1. Ang nilulutong ulam ng inyong nanay ay gulay na munggo na may malunggay. Happy face ba yan o sad face? Kapag nag-drawing ka ng happy face, ibig sabihin kakainin mo yung nilutong ulam ng iyong nanay. At kung sad face naman ang iyong dinrawing, hindi ka kumakain ng munggo na may malunggay. Anong kailangan mong gawin? Aba, unti-unti habang maliit ka pa, ay subukin mo ng kumain ng pagkain na ito dahil ito ay masustansya at makakatulong sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan. Pangalawa, pinapatapos sa iyo ang mga gawain sa module sa math. Happy face ba kayo dyan o sad face? Kung ang sagot nyo ay happy face dahil tatapusin ninyo ang gawain sa module sa math, very good. Kung sad face naman, aba, kailangan yung tapusin ang module sa math. Kasi requirement yan sa school. Pangatlo, gusto mo sanang maglaro ng paborito mong online game. Kaya lang may online class ka. Gusto mo sanang maglaro ng paborito mong online game, kaya lang may online class ka. Happy face ba yan o sad face? Kung ang sagot ninyo ay happy face, dahil uunahin ang online class, very good. Pang-apat,
ibinili ka ng prutas ng iyong tatay. Ibinili ka ng prutas ng iyong tatay. Happy face ba o sad face? Aba, dapat happy face. Una, dahil binigyan ka ng prutas ng iyong tatay. Pangalawa, yung prutas na yan ay makakatulong sa iyong pangangatawan. At dapat kapag binigyan ka, anong sasabihin mo? Thank you po. Very good. Ikalima, kailangan mong matapos basahin ang babasahin sa module sa Filipino, ngunit nakita mo ang paborito mong palabas sa TV. Happy face ba o sad face? Happy face. Kung ang sagot mo ay happy face, tatapusin ang module kahit nakita mo ang paborito mong palabas sa TV. Very good. Tama yan. Habang bata pa kayo, natututunan na ninyong unahin ang mga dapat na unahin. Ang tawag dyan ay priority. Ito naman kids, magkakaroon tayo ng mini evaluation o mini checklist. Sa iyong papel, guguhit ka ng check o X sa talata na sasabihin ko. Ready na? Una, kumain ako ng gulay na luto ni nanay. Kumain ako ng gulay na luto ni nanay. Check ba yan o X? Kung ang sagot mo ay check, very good. O kahit na hindi luto ni nanay, basta gulay, dapat ay kainin, di ba? Pangalawa, nag-aaral ako ng mabuti. Nag-aaral ako ng mabuti. Yan ba ay check o X? Kung ang sagot mo ay check, maraming matutuwa sa iyo. Very good. Dapat nag-aaral naman talagang mabuti ang mga bata. Para kanino ba ang inyong pag-aaral ng mabuti? Hindi ba't para sa inyo din naman yan dahil kayo ang magbe-benefit kapag marami kayong natutunan sa buhay. Pangatlo, kumakain ako ng masustansyang pagkain. Kumakain ako ng masustansyang pagkain. Check o X? Kung ang sagot mo ay check, very good. At ang masusustansyang pagkain ay mayroong gulay, karne, isda, prutas, gatas, at mga pagkain na mayaman sa bitamina. Ang tawag dyan ay healthy food. Ikaapat, nagbabasa ako palagi ng aking mga aklat. Check o X? Kung ang sagot mo ay check, very good. Ikalima, umiinom ako ng masustansyang inumin. Umiinom ako ng masustansyang inumin. Check ba o X? Kung ang sagot mo ay check, ikaw ay tama. Ano-ano nga ba ang masustansyang inumin? Ang masustansyang inumin ay ang gatas at mga katas ng prutas o fresh fruit juice, at ito ay hindi matamis. Hindi yung mga processed juice, hindi soft drinks, iced tea. Ayan, ang mga inumin na hindi naman masusustansya. Bilang pangwakas, masasabi mo na bilang bata, karapatan mong kumain ng masustansya at makapag-aral, ngunit
dapat mo rin itong pahalagahan. Tandaan ninyo kids, ang pagpapahalaga sa mga bagay na natatanggap ninyo ay malaking biyaya sa mga magulang at sa mga tao na tumutulong sa inyo para maging maayos ang inyong buhay. Ang bilis naman ng oras. Dumaan na naman ang isang oras na lesson ng e-eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Di nyo napansin, ano? Kasi nag-enjoy tayong lahat mula sa ating mga lesson at yan ay lifted from the modules mula sa Department of Education. Kaya di ba very familiar kayo? At ang ating subject na tinalakay ngayon ay mula sa edukasyon, pagpapakatao. I hope na kayo, mga bata, ay natandaan ninyo ang ating lesson na kayo ay mayroong karapatan. 2 karapatan yan, di ba? Karapatan na mabigyan kayo ng masustansyang pagkain at magkaroon ng maayos na kalusugan. At pangalawa ay ang karapatan ninyo na makapag-aral. Pero ang 2 karapatan na yan ay mayroong kaakibat na responsibility o responsibilidad. Meron kayong dapat na gawin from that right o from that karapatan. Ano ba yung dapat ninyong gawin, di ba? Na-feature sa lesson natin. Ang dapat ninyong gawin ay pahalagahan ito at pasalamatan ang mga tao na nagbibigay sa inyo ng pag-aalaga o ng pag-aaruga. Tumutulong sa inyo sa pag-aaral ninyo. Tumutulong na nasagutan ang module ninyo. Pero hindi sila ang sasagot ha, kayo ang sasagot sa module. Pero malaking bagay ang tulong ng mga kasama ninyo sa bahay. Kasi mga maliliit pa kayo, mga bata pa kayo, di ba? Without their help, ay hindi tayo magtatagumpay sa ating blended learning. And so, kami rin dito sa e-eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan, would like to thank you, parents and the guardians of the children for assisting the needs of the kids at home. Napakahirap po mag-aral sa bahay. Mahirap din po yan para sa mga teacher in fairness. Pero nagpapasalamat po kasi kami because you partner with us na hubugin ang pagkatao ng inyong mga anak. And so kids, bago tayo magtapos, hanapin ninyo ang inyong mga magulang at yung mga tumutulong sa inyo, ate, kuya, lolo, lola, at sabihin ninyo ang thank you po. Thank you po sa tulong po ninyo sa akin. Sige nga, sabihin nyo nga. O dali, sabihin nyo na ngayon, hihintayin ni Teacher Jo. Very good. Thank you po mga magulang at mga guardian at syempre, thank you po mga teacher para sa ating tulong-tulong na pagsasama at kontribusyon para matuto ang mga batang Pilipino. Ako po si Teacher Jo Cabrera Alabastro. Dito lamang po yan sa e-eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. God bless you and stay safe. E-eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan.